Sa patuloy ng ating refleksyon para sa ginagawa nating simbang gabi, tayo ngayon ay nasa ikawalong gabi ng simbang gabi. Ibig sabihin nito, 2 gabi na lang, Pasko na, napakalapit na. At hayaan natin na pagnilayan ang mga salita ng Diyos, lalong-lalo na ang banal na ebanghelyo ngayon. Habang tayo'y napapalapit na sa araw ng kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, ang ebanghelyo natin ngayon ay tumatalakay naman sa kapanganakan ng isa pang napakahalagang tao sa katauhan ni San Juan Bautista. It is a day of particular joy for Elizabeth, his mother, sapagkat alam naman natin ang kwento ni Elizabeth o ni Santa Isabel, siya ay nasa kanyang katandaan. Subalit, binayaan ng Diyos para isilang ang isang napakahalagang tao, si San Juan Bautista. Ngayon, si Santa Isabel ay napakaligaya. At ito'y kanyang ipinapamalita sa kanyang buong pamilya at sa kanyang mga kapitbahay. Sabi nga sa Ebanghelyo, her neighbors and kinsfolk heard that the Lord had shown great mercy to her, and they rejoiced with her. In accordance with custom, the Jewish custom, the boy is to be circumcised on the 8th day, and a name given to him. Ganun po yung kustombre ng mga Hudiyo. And everyone presumes that he will be given the name like his father, Sicaraya. Kasi usually isang custom ng mga Hudiyo na yung pangalan ng isang bagong sanggol ay pinapangalan sa mga kaangkan niya o sa kanyang mga kamag-anak. But when Elizabeth said that the name of that boy is to be John, people, the family protested. Sabi, there is no one in our family with that name. Sicaraya, the father, is to be consulted. Sabi ng kanyang mga kamag-anak. Now, since his dialogue with the angel, he cannot speak, so is to given a tablet to write. Naging pipi si Zachariah sapagkat nagduda siya doon sa binalita ng anghel, kaya humingi siya ng sulatan. At isinulat ni Zachariah ang ganitong pangalan. Ang kanyang magiging pangalan ay Juan. His name is John. And with that, his tongue was loosed, and he could now speak and praise God. At ang pangyayaring ito'y naging usap-usapan ng mga tao sa kanyang lugar. At ang sabi ng mga tao, what then will this child be? They knew that these unusual happenings all pointed to a special calling for that child. Merong mahalagang papel na gagampanan si Juan Bautista sa istorya ng kaligtasan. Kaya, nakita natin sa banal na ebanghelyo ngayon na mga pangyayari, kapanganakan ni Juan Bautista, ang circumcision ng batang ito ay nagpapaalala sa atin na ang bayang Israel ay hahanda sa pagdating ng Mesiya sa pamamagitan ng batang ito na si San Juan Bautista. Sa Ebanghelyo ni San Lucas na ating narinig ipinapakita na ang bawat isa ay may mahalagang ginagampanan. Sa madaling sabi sa ating refleksyon, sa ating sarili, tayong lahat ay hindi lamang basta lumitaw sa daigdig na ito. Ang bawat sanggol na sinisilang ay may mahalagang ginagampanan. Ang bawat tao ay may mahalagang papel na ginagampanan dito sa mundo, lalong-lalo na sa istorya ng kaligtasan. So, isang magandang refleksyon para sa gabi ito na pwede nating itanong din sa ating sarili, what then am I called to be? Kung ako'y mahalaga sa aking pagsilang, sa aking paglaki,
Ano ang papel na gagampanan ko sa mundong ito? No matter what age I am, there is still life ahead of me, be it long or short. In short, we can ask ourselves, what is my destiny? What does God want of me? What contribution can I make to other people's lives? Ibig sabihin, God has expectations of me based on the gifts He has given to me. So napakaganda, di po ba? Tayong lahat ay binigyan ng talino, ng mga kakayanan, ng mga handog ng Diyos. Paano natin ito gagamitin? I think this is also the real meaning of Christmas. God has given us the gift. Our response must be, we must also give to God and to others.